Gamitin sana natin ang ating yaman, talino, lakas at kakayahan para hanapin, mahalin, paglingkuran ang Diyos, hindi upang ilayo tayo ng mga ito sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ni Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito, ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay seeker. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan, huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa atin pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po pakishare ang ating videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba'y taong naghahanap? Ano yung hinahanap mo sa buhay? Sabi ni Gabriel Marcel, isang philosopher, tayo daw lahat, tayong mga tao, we are all searching beings. Mga nilalang na naghahanap, may hinahanap sa buhay. Naghahanap tayo ng kahulugan, naghahanap tayo ng kasiyahan, naghahanap tayo ng sense of purpose, naghahanap tayo ng direksyon sa buhay. Ano ba yung hinahanap natin sa buhay? The fact is, tayong lahat mayroong hinahanap. Siguro a better life, siguro a greener pasture, siguro better opportunities. Siguro ang hinahanap natin ay kasiyahan, kapanatagan ng loob o kaya kapayapaan, naghahanap ang iba ng katarungan. Lahat tayo, iba't iba man, pero pare-parehas may hinahanap sa buhay. Kaya nga yung salitang hanap buhay, meron tayong buhay na hinahanap. Yung paglalakbay natin sa mundong ito, sa buhay na ito sa mundo, ay isang mahabang paghahanap. We are searching for something. And ito yung search for meaning. Sana tayo ay naglalakbay, naghahanap ng kahulugan, at hindi mauwi sa paghahanap lang ng kayamanan, sa paghahanap lang ng katanyagan, sa paghahanap lang ng kapangyarihan sa mundong ito. Kundi sa halip, hanapin natin yung kahulugan, yung tunay na kasiyahan. Hanapin natin ang Diyos. Tulad ng kwento ni Zaccheo, siya'y mayaman, siya'y tax collector.
Pero ginamit niya yung kayamanan niya, ginamit niya sa paghahanap ng kahulugan, sa paghahanap kay Jesus. He wanted to see Jesus. Si Zaccheo ay simbolo, lumalarawan sa ating lahat na naghahanap sa mukha ng Diyos. Naghahanap sa mukha ni Jesus. Nagnanais na makilala si Jesus. Subalit dahil sa kanyang sitwasyon sa buhay, nahihirapan siyang makita si Jesus. Siguro mga kapatid, tayo rin may kanya-kanyang mga struggle sa buhay, may kanya-kanyang hirap na pinagdaraanan sa buhay, yung bang hirap tayong makita yung kahulugan, yung sense of purpose, hirap tayong makita ang mukha ng Diyos sa pang-araw-araw nating buhay. Lalong-lalo na kapag tayo nakakaranas ng kabiguan, nakakaranas ng kawalan, nakakaranas ng iba't ibang mga pasakit at hamon sa buhay. Sometimes, in difficulties, hindi natin makita ang mukha ng Diyos. Pero mahalaga sa kabila ng hirap na yun na makita ang mukha ng Diyos, magsumikap tayo. Tulad ni Zaccheo, siya'y pandak, napakaraming tao, hindi niya makita si Jesus. Siya'y tumakbo at umakyat sa puno ng sycamore para makita si Jesus. Minsan, kinakailangan nating gawin ang lahat para makita si Jesus. Pero wag tayong mag-alala dahil si Jesus mismo ang makakatagpo sa atin. Si Jesus mismo ang magpapakita ng kanyang sariling mukha sa ating lahat kapag hinanap natin siya. Sa taong naghahanap, nakakasumpong sapagkat ipapakita ni Jesus ang kanyang mukha, ang kanyang sarili sa taong naghahanap sa kanya. At ito yung patunay sa karanasan ni Zaccheo. Hindi naging hadlang ang kanyang pagiging pandak dahil si Jesus mismo ang nagpakilala sa kanya. Nagpakita ng kanyang sarili. Mga kapatid, gawin natin kung anong kaya natin gawin. Let's do the best we can. And let God do the rest. Gagawin ng Diyos lahat para makita, para mahalin natin siya at paglingkuran natin siya. Ito yung patunay na nakita natin siya, dinadala sa paglilingkod. Si Zaccheo, nang makita niya si Jesus, pinababa siya ni Jesus sa punan ng sycamore at sila'y kumain sa bahay ni Zaccheo. Itong table fellowship ang nagpalalim ng pagkilala ni Zaccheo tungkol kay Jesus. At dahil doon, si Jesus ay naglingkod. Ginamit niya yung kayamanan niya, hindi lamang para makita at makilala si Jesus, kundi para paglingkuran si Jesus sa pamamagitan ng mga nangangailangan, ng mga taong siguro'y nadaya niya at ng mga taong higit na nangangailangan kaysa sa kanya. Mga kapatid, ito yung magandang halimbawa sa buhay natin, that a seeker of God does not end in finding God or being found by God. The seeker of God sees the face of God in the poor, in the needy. Kaya sana mga kapatid, sana patuloy nating hanapin ang mukha ng Diyos, ang mukha ni Jesus sa mga taong nangangailangan, sa mga taong higit na may pangangailangan kaysa sa atin. Tulad ni Zaccheo, naging generous, naging makatarungan, naging mapagmahal. Ito po yung hilingin natin, mga kapatid, sa araw nito, na sana, patuloy at palagi nating hanapin ang Diyos, si Jesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At kapag natagpuan natin siya, paglingkuran natin siya. Kapag natagpuan tayo niya, paglingkuran natin siya sa pamamagitan ng mga taong nangangailangan at higit na nangangailangan ng ating tulong, ng ating presensya, ng ating pagmamahal. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, naway hanapin ka namin palagi
at naway ipakita mo sa amin ang iyong mukha. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.